ongoing 5th season na ng MPBL, ano naman masasabi mo sa growth ng liga at sa support ng mga fans ngayon nasa 5th season na tayo? Saya na aking naramdaman dahil marami nang nakasubaybay at sumusuporta sa MPBL ang Liga ng Bawat Pilipino. At patuloy tayong magbibigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan, and then we're going to develop the young athletes to prove their skills in basketball para mapakita nila kung gaano sila kagaling at gaano kagaling ang Pilipinas sa basketball. Yes, kagaya na ng sinabi ng ating founder, kung mapapasaya natin yung mga kababayan natin, mas lalo po kami masaya at na-inspired, dahil nakikita po natin na growth ng MPBL from season 1 up to now lalong lumaki po, lalong dumaming magka-interest sa ating mga basketball fans. One last question para kay Sir Manny. Sir Manny, syempre Gensan is pulling off such an amazing run, down by 3 at halftime. Ano masasabi mo dun sa effort nila para makabounce back? Grabe yung effort ng mga players natin sa Gensan. Gayun din naman ang Batangas. Talagang hindi mo malaman kung sinong mananalo hanggat wala pa yung 4th quarter. No? At talagang kaya mga tao nagsisigawan at very exciting game na mapapanood talaga nila. Especially papasok pa lang ito sa finals ng South and North. So mas matindi pa siguro ang maranasan natin excitement pagdating ng final ng South and North. So speaking of the finals for you nga, coming this weekend, dahil wala na yung mga finals last year, may pati Zamboanga, what would that mean na yung wala na yung mga finals last year, ahead of the final four? Napaka-importante itong mga natitirang games at mga araw para sa kanila, sa 4 na team na matitira after this. Talagang tingin ko ang mga basketballista ito ang inabangan nila na panoorin itong magiging finals ng MPBL 2023. Just to add, I think that's the strength of the MPBL. Wala pang nag-champion na dalawa. So it's kind of gives credit to the league na every year kung sino mag-champion, hindi nila lang. Diba? So I think yung parity natin, I think that's important. So yun yung strength that we really rely on. Yung defending champion natin na last year ang may basihan, out na sila. So ito ngayon, sino kaya ang magiging champion sa 2023 MPBL? Pero marami din sabi na Pampanga na yung heavy favorite. So parang with them also yung Final Four, parang are we expecting na sila na talaga, or baka makasad yung mga Pagmacoor, itong Batangas, itong Gensan, even Actually, hindi mo masisigurado dahil yung Pampanga tinalo ng Batangas yan sa elimination. So iba yung playoffs kasi, iba yung finals. So ang bola ay bilog. Kumbaga hindi mo ma-predict kung sinong talagang mananalo. Although Pampanga may advantage sila, malakas sa anumang tao, pero kaya nga katulad sabi ko, bilog ang bola, maraming pwedeng mangyayari. Kay Senator and kay Commissioner Bale, paano po natin binabantayan po yung officiating ito going into, diba? Later magka-finals na rin itong And then pangalawa po, ano pa po yung mga future plans ng MPBL? Plano pa ba natin na mag-expand ng mga teams or ano pa yung mga pakulo para mas lalo pang mainggan yung mga fans naman? Una-una maganda yung sa pamamahala ng ating commissioner at kanyang mga kasamahan lahat. At itong MPBL, ang plano ng MPBL natin ay mayroon tayong MPBL Kalinga.
no? MPBL Kalinga tutulong sa mga players na nakapaglaro sa MPBL, yung mga pangailangan nila. At itong MPBL Kalinga, bababa ito sa mga barangay para i-develop yung mga young athletes natin, young basketball natin. And iba pa, magbibigay ng medical mission sa iba't ibang barangay. So yan yung MPBL Kalinga natin. At doon manggagaling ang funding naman ito, doon manggagaling sa mga players na ma-technical, karoon ng fine. So yun yung funding na gagamitin natin for MPBL Kalinga para tulong sa ibang mga players. Yes, with regards dun sa technical side, no, nakatutok talaga ang liga. That's the order of our senator or founder. Kailangan talaga ang mga referees natin is fair and kailangan talaga nakafocus every game. Although we cannot achieve consistency every game, but we're on top of the situation every time. Every time na magkaroon sila ng mga errors, lapses, we call their attention. And to the extent na sinususpend natin sila pag upon review, may mga talagang miss on judgments, may mga lapses sa judgment. And we do that. And wala kami talagang na-exempt ng mga referees dito. As long as fair and nakikita namin tama, minsan human error, hindi may iwasan. But yun ang kailangan talaga i-achieve. But we're trying our best to be again consistent on every game when it comes to officiating. Sa palagay niyo po, sa pag-iiba-iba ng mga teams na umaangat, ito ba yung result o nasasabi natin na na-achieve ng MPBL yung kanyang objective na na mas magagaling na players? Layunin ng MPBL na ma-discover yung mga players sa ibang sulok ng bansa natin na maipakita yung galing nila and to develop also sa mga young generation, young athletes, young basketballs na mag-excel din tayo sa hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Ano pang aasahan ng ating mga fans na makikita sa mga dadating na araw? Actually, marami tayong plano para sa MPBL. Ang MPBL next year, baka magkaroon na rin tayo ng 40 up. Kasi yung mga nagre-retire ng mga players, gusto pa nila maglaro. So magkaroon tayo ng 40 up MPBL. Mas marami yung mga players na yun. So, abangan nyo ang mga update sa MPBL kung ano yung mga kaganapan. We are doing our best to improve our league and lahat ng mga pagkakamali kinukorek kagad namin yan, ina-address kagad namin yan dahil ayaw namin na masira ang MPBL at gusto namin makapagbigay talaga ng kasiyahan sa ating mga pamilya. Ako si Commissioner, may reaction dun sa board na gusto ko yung MPBL. Maglalaro ba kayo? Yes, but ay gusto ko yung naman, pero next year 50 na ako baka hindi ako masasabot. But again, sabi nga nating founder, mabigyan din natin, hindi lang yung again sa mga players na magkaroon ng opportunity to play, although retired na sila or hindi na masyadong kagalingan, but healthy lifestyle living yung makakatulong para sa kanila if ever na mapusto itong 40 up natin. Quick lang, sorry. We'd like to also invite you guys to support yung NTVA, which is our volleyball that's ongoing now, and also the junior MPBL na they're in the playoff stages also. So yun lang. So again, those are the three that are ongoing in the MPBL or Senator Manny Pacquiao's umbrella. Pero meron din kaming mga susunod na upcoming leagues, games, and things like that. Palalakihin natin itong MPBL. Marami pa. Hindi ko lang i-reveal sa inyo ngayon, but malaki yung plano natin for MPBL. Ito talaga yung liga ng bawat Pilipino. Baka next year, maragdagan tayo ng mga ibang probinsya,
sasali sa NPBL. So, abangan nyo lang yung mga kaganapan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sen, nakapunta na tayo sa abroad, sa UAE at saka sa Canada. Meron ba tayong inaasahan na may imbitasyon pa sa ibang bansa? May mga gustong mag-imbita. Alam niyo naman na kababalik lang natin galing sa pandemya, no? May mga gustong mag-imbita. Ayusin muna natin dito sa yung liga natin. Ayusin muna natin yun, saka tayo makapunta sa abroad, makapagdala ng team doon. Salamat. Sino yung NPBL kayo na nag-start? Ha? Yung NPBL kayo na nag-start na or nila-launch pa lang? We started today. We started today. Yung isang player na that played for the MPBL, si Patrick Abajo, was diagnosed with a disease. So we were able to help him through the help through Senator's help. No? So yun yung start. But moving forward, anybody that has played for us, kahit referees, kahit officials, kahit team owner, utility na naghahanap ng tulong, tutulungan namin. So, pinidisclose yung disease ni Patrick? I think it's Paris syndrome. Yeah, GBS. GBS. Dagdag ko lang, yung PBL Kalinga is the initiative of our founder, Senator Manny. Siya talaga kinisip nito para makatulong dun sa mga players na needs of medical assistance and medical nila, mga medicines nila na kailangan. So in time naman, nagkaroon ng ito ang problema, nagkaroon ng sakit to si Patrick Abajo. So timing na talaga yung launch niya. And pag may mga players pa na naglaro sa NPBL, kailangan na mag-reach out sa amin para malaman namin na yung mga pagtulong kagad as soon as possible. Thank you. Sir, sa finals magkakaroon ng neutral venue like Peter Bay na Recaro or Pahin? Wala kasi it's a away format. Advantage kasi yun pagka sa home court nila. But is there a chance na maglalaro sa Jensen kung makakapasok Jensen? Yeah, siguro mayari yan. May chance yan na magkaroon ng home court ng Jensen dahil finals na ng South. Okay? Thank you.